Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another day and another episode about bougainvillea. At ngayong araw ay may pag-glimpse sa aking munting bougainvillea garden. So may kunting pa-tour sa mga bougainvillea plants ko and some are flowering na that time. And that time kasi, and by the way, it is not the now kasi this video was recorded few weeks ago. But of course, gagawa ako ng garden tour for February, sakto sa araw ng mga puso na uso na naman ang mga flowers. But syempre, hindi kasama ang bougainvillea pero pwede nyo ding ibigay sa mga nanay nyo. And during the Valentine's Day, na mahilig din sa bougainvillea para naman matuwa-tuwa sila. And every Valentine's Day, kasi ang sikat na flowers na binibigay ay yung mga roses. Our topic for today's video is very important sa pag-aalaga ng mga bougainvillea dahil it really helps yung health nila. Kaya naman if you want to know more about this topic, panoorin nyo hanggang dulo para sabay tayong matuto sa pag-aalaga ng bougainvillea. Every day, we learn something new and hindi yun natatapos gaya na lamang sa akin na there are still a lot na pwedeng matutunan sa pag-aalaga ng bugis. Ito yung dahon ng golden variety na bougainvillea and yung variety na yun is si golden orange. May pagkadilaw and lighter kaya siya tinawag na golden. Maganda siyang tignan dahil characteristic niya yung ganung kulay ng kanyang dahon. And ganito naman ang green leaf na dahon ng bougainvillea. Diba ang layo ng difference? Yung left side is darker and yung right side naman is lighter. More on nasa shade siya ng yellow-green. And both green leaf and golden leaf are beautiful and mas gaganda pa if with flowers na. These are my bougainvillea plants na may pagka-yellow and may green yung dahon. This is hindi dahil sila ay golden but may deficiency sila sa isang mineral na kailangan para mag-produce ng green pigments which we called as chlorophyll, and yung mineral na needed para sa production ng chlorophyll is iron. If nagtataka kayo kung ano ang kinalaman ng dahon na green at golden kanina and bakit siya na-compare sa isa't isa, that is a good question dahil ang topic natin ay may kinalaman sa kulay ng dahon ng bougainvillea and this is also applicable sa ibang mga halaman. And kanina nabanggit ko yung deficiency sa iron and chlorophyll. So ang question is, what is chlorophyll and what is iron deficiency? And ano naman yung kinalaman nila ng dalawang iyon? As I have said kanina, chlorophyll is the green pigments that gives the plants their color. And iron deficiency in plants naman is the cause of yellowing of leaves, which is also called chlorosis. So ano naman ang kinalaman or connection ng dalawa? And based on sa nabasa ko sa Google, iron is involved in the formation of aminolevulinic acid or ALA, which is a key step in chlorophyll production. And iron deficiency naman can negatively impact sa plant's ability to photosynthesize. And photosynthesis is a biological process that converts light energy into chemical energy. And itong mga energy na ito ang gagamitin ng plants and yung bougainvillea para sa growth and maintenance like magandang dahon, mag-flower and mamunga sa fruit-bearing trees and plants. Ayun, science class pala ito guys. Charot. And bago tayo magpatuloy and baka sakaling napadpad ka sa aking channel, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakasubscribe, paki-click na ang subscribe button
para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko at pati na rin yung shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And going back, since ang chlorosis is caused by deficiency in iron, ang ginagawa ko sa mga bougainvillea ko is I treat them with iron fertilizer. This iron fertilizer na ito ay sobrang effective kasi proven and tested ko na yan. May video na ako nito and may actual result din nito. Watch nyo din yun guys, yung mga video na yon. It really helps sa mga bougainvilleas natin suffering from chlorosis. And itong iron fertilizer na din ito ay nabili ko lang online kaya super easy lang at sobrang matagal na din gamitin kasi hindi naman laging ginagamit and as needed lang talaga siya. And kung matatanong nyo naman kung ano yung ratio ng iron fertilizer and water, yung ratio na ginagawa ko is 1 tablespoon to 4 liters of water na napakita ko sa earlier part ng video na ito. And tapos pala guys, kung matatanong nyo na bakit brown yung kulay ng iron fertilizer, and the answer is yes, para siyang kalawang ganun. Tapos pagkalagay mo sa tubig yung 1 tablespoon ng iron fertilizer sa 4 liters na tubig, halu-haluin mo lang and ready na itong idilig sa mga bugis with yellowing leaves. This year lang talaga ang daming nanilaw na dahon ng mga bugis ko and hindi siya magandang tingnan kasi para siyang fake na golden. Pati yung variegated leaves na bugis na tamaan din. So sobrang pangit ng itsura nila kasi napaka-pale and ang tamlay lang sa personal if makikita nyo. And guys, yung chlorosis din ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi namumulaklak yung mga bougainvillea natin dahil kulang ito ng energy para mag-produce ng flowers and bracts. Kaya better na magkaroon kayo ng ganitong fertilizer aside sa balanced fertilizer na binibigay natin sa kanila regularly. And as a conclusion, there are different types of fertilizer depending on the purpose. But it is also important na magkaroon tayo nitong mga fertilizers na ito para sa growth and health ng ating mga alaga. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you on my next videos. Bye-bye!